Good morning po. Pasensya po sa istorbo, pero nasiraan po kasi kami, tapos wala pong dalang tools ang driver namin. Baka meron ho kayo dyan na pwede naming mahiram. Meron ho. Excuse? Kayo po ba yung mga nagkukwento sa bata ng mga kwento ni Lola Basyang? Ako nga po, ako si Tita Hervie. At kasama ko ang anak ko, si Efren, tsaka yung aso po namin, si Pitik. Ako naman po si Maylene. Ako po yung guro ng mga bata sa van. Estudyante na po sila? Oo, papunta kami ng Laguna para mag-field trip. Eto po, oh. Ay, thank you. Mang Ingo, pakigawa na po. May isa po sana akong ipakikiusap sa inyo kung pwede. Ano po yun? Baka po pwede ninyong kwentuhan yung mga bata habang inaayos yung sasakyan para lang po hindi sila mainip. Sige po. Ang title ng ikukwento ko sa inyo ngayon ay ang Prinsesang Kalbo. Kalbo? Paano naging kalbo ang prinsesa? Malalaman niyo po ang buong kwento kung makikinig kayong mabuti. O, magsisimula na tayo, ha? Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, isinilang ang unang anak ni Haring Lazaro at Reyna Olivia. Nang binyagan ng bata, binuksan ng hari ang palasyo para sa lahat ng gustong dumalo. Isa lamang ang kanyang hiling. Magbihis ng maayos ang lahat ng dadalo. Napakaganda ni Prinsesa Natalia. Oo nga, kahit single pa lang, bakas ng kakaiba ng ganda. Salamat. Wag! Huwag mong hahawakan ng prinsesa. Ang dumi-dumi ng kamay mo. Bakit ganyan ang itsura mo? Di ba mahigpit kong sinabi na lahat ng dadalo sa binyag ng mahal na prinsesa ay nakaayos? Mga kawal, ilabas siya! Bitiwan niyo ako! Sinasabi ko sa inyo, bitiwan niyo ako! Dahil sa ginawa niyong to, sinusumpa ko, mananatiling maganda ang prinsesa. Pero hindi na siya tutubuan ng buhok. Naririnig niyo ba ang sinabi ko? Ilabas na yun! Ilabas yun! Hindi siya tutubuan ng buhok! Tandaan mo yan! Iwan mo ko! Lumipas ang mga panahon at naging isang ganap na dalaga na si Prinsesa Natalia. Ipinagpagawa siya ng iba't ibang sombrero ng kanyang mga magulang upang magamit kapag humaharap sa mga tao at lumalabas ng kaharian. Pero hindi titigil ang pag-uusap at pag-uusyoso ng maraming tao sa Prinsesang Kalbo. Hindi rin siya iimbitahan sa anumang pagtitipon at walang prinsipeng dadalaw sa kanya. Prinsesa Natalia. Mahal na Inang Reyna. Anak, pinakamamahal kong anak. Huwag ka nang malungkot. Gagawin namin ng mahal na hari ang lahat ng aming makakaya. Magkabuhok ka lamang. Yan, ipinangangako ko sa'yo. Teka, tigil na, tama na yan. Hindi mo ba nakikita na sasaktan na ulo ng mahal na prinsesa? Kailangan ko pong gisingin ang mga ugat ng mahal na prinsesa, mahal na hari. Kaya ko po siya pinapalo. Kung hindi po, habang buhay na po siyang magiging kalbo. Isang buwan mo nang ginagawa yan, ni isang hibla ng buhok, wala pang lumalabas. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Mahal na hari, may isa pa po akong alam na paraan. Mainit na langis upang tuluyin na pong mabuhay ang ugat sa ulo niya, mahal na hari.
Mainit na langis ang ilalagay mo sa ulo ng mahal na prinsesa? Umalis nga kayo! Kung hindi, kayo ang lalagyan ko ng kumukulong langis! Alis! Huwag ka mag-alala, mahal kong anak. Hahanap tayo ng ibang paraan. Oh, ano nangyari sa'yo? Kawawa ka naman. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Naabutan ko na lang siyang ganito eh. Ako nang bahala. Dadalhin ko na siya at gagamutin. Teka, hindi ba't ikaw si Prinsesa Natalia? Ha? Oo. Maganda ka pa rin kahit walang buhok. Mahal na prinsesa. Salamat. Kahit na alam kong sinasabi mo lang yan para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi. Sinasabi ko yan dahil yun ang totoo. At saka buhok lang naman ang nawala sa'yo eh. Ang masama, kung buong ulo mo ang nawala, aba eh, nakakatakot yun. Teka, ano pangalan mo? Carlos, Uy, Carlos, kailangan ko nang umalis. Kasi hindi pala alam sa palasyo na nagpunta ako rito mag-isa. eto, gamitin mo muna. Salamat. Alam mo, masarap kang lutuin. Subukan mo. Tumigil ka nga. Napakayabang mo. Duwag ka naman pala. Nakakapagsalita ka? Paano nangyari yun? Sinumpa rin ako katulad ni Prinsesa Natalia. Hindi ako dating kambing. Eh, ano ka dati? Uwak? Ano ko, may uwak bang nagsasalita? Iuwi mo na nga ako nang magamot mo na ang pilay ko. Para ka namang hari kung makapagutos. Sige na, Carlos. Masakit na ang pilay ko. Siya nga pala. Huwag mo sasabihin kahit kanina ang sikreto ko. Oo na. Muling binalikan ni Prinsesa Natalia si Carlos para kumustahin ang kambing. Dahil mabait at masayahin si Carlos, magiging magaan ang loob sa kanya ng prinsesa. Magiging magkaibigan ang dalawa. Babalik na ako sa palasyo, ha? Paalam, kaibigan kambing.